Naimbag Rabii Cordillera, ito ang programa na ating pinag-uusapan ang mga bagay na mahalaga para sa mga kabataan. Siya ni Clint Isvan Tutanes, Daytuyti, Dadad at Para Sinan Inuan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency, Cordillera. At para sa episode na ito ay ating pag-uusapan ang tungkol sa road safety. At para sa episode na ito ay kasama natin si Police Lieutenant Colonel Madelia Pedrezuela mula sa Regional Highway Patrol Unit, Cordillera Administrative Region. So bago ang lahat, kumustahin naman natin si Ma'am Madelia. Kumusta naman po kayo, Ma'am? Thank you so much for being with us here today po. Hello po, magandang gabi po sa tagapanood ng inyong programa. Nagpapasalamat po ang Highway Patrol Group, lalong-lalo na po ang aming Director, Police Brigadier General J.R. Kumigad. At syempre po ang RHPU CAR, maraming salamat at napagbigyan niyo po kami ngayong araw na ito para makapag-share po kami ng aming education campaign para po sa ating mga kabataan. Ayan, so bago ang lahat, Ma'am, kumusta naman po ang buhay ninyo bilang isang Highway Patrol Officer? Actually po gusto po naming i-share na napakaswerte po ng Highway Patrol personnel kasi kami po ay naatasan para magbigay po para po magbantay ng ating kakalisadahan. Kasama na po dito ang ating mga tsoper, ng ating pong mga pedestrian at yung pong ating mga mananakay. Ayun, so parang saya naman, Ma'am, ano po ng trabaho ninyo na marami kayong mga nami-meet ng mga tao sa mga kalsada. Actually, yun nga po, sir. So nag-enjoy naman kayo, Ma'am, sa pagbabantay sa mga kalsada, ganyan. By heart po ako, I am speaking for myself. Sobrang nakakataba ng puso na maging parte ka ng pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Ayun, so talaga namang napakalaki pala ng role, ano po, Ma'am, ng HPG sa community. Opo, totoo po yan. Kasi nagbabantay sila sa mga kalsada and sa pagbabantay nyo, Ma'am, sa mga kalsada, hindi natin maiiwasan na magkaroon po ng mga incident, ano po, Ma'am. So lalong-lalo na sa mga kabataan kasi isa sila sa mga aminin natin, marami sa mga kabataan ngayon nagkakaroon ng motor, ganyan, at mga sasakyan, ganyan. So gaano po kaimportante sa mga kabataan na malaman ang road safety? Salamat po at naitanong yan. Alam niyo po na napakahalaga po nito dahil tumataas po ang bilang ng kabataan na nai-involve po dun sa road crash natin ngayon. Okay, Ma'am. So marami po ba, Ma'am, ang mga data or number ng mga kabataan na nagkakaroon ng ganitong mga incident po? Actually, ibabanggitin ko lang po yung statistics na nakuha natin. Nung pong January hanggang April 2023, meron po tayong 740 na naitala. Samantala ngayon po na 2024, meron na lang po tayong 458. Siguro nga ito yung dahilan ng una yung paglabas from pandemic time. Lumabas na talaga lahat, parang na-miss nila yung labas. Oo. So tumaas po talaga tayo. Biruin niyo po meron lang pong 4 na buwan at nakapagtala tayo ng 740 na road crash incident. At nung mga 2024 naman po, talaga pong nagbaba at siguro po ito po yung epekto ng talaga pong dun tayo ngayon sa ngayon po ang Highway Patrol Group ay hindi lang po talaga nagpo-focus dun sa enforcement, kundi po pinapalakas po niya yung edukasyon po ng mga gumagapit po ng ating mga kakalisadahan. Ayan, so talaga namang ano po, Ma'am, na isa sa mga reason kung bakit bumaba siguro ang mga incident ay dahil sa walang sawa na pag-IEC or Information Education Campaign ng HPG, ano po, Ma'am. Kasi naalala ko, Ma'am, nagkaroon po kayo ng training sa mga Grab riders 2 weeks ago ata yun, Ma'am, So ang saya po na makita natin na pati yung mga Grab riders ay talagang natuturuan nyo, Ma'am. Actually, po yun yung ating advocacy ngayon, yung edukasyon po. Sino ba yung mas nakakarami and mas madalas po sa kalsada? Kasama po dyan yung ating mga motorista nga po, like yung Grab po natin, yung Panda, yung mga estudyante po ng eskwelahan, yung mga BPOs na mas marami pong gumagamit. So kami po mismo yung pupunta at mag-o-offer ng aming serbisyo or yung edukasyon po namin na pwedeng i-share, ano po yung gagawin nila kapag po sila ay na-involved dun sa road crash at ano pa po yung ibang mga safety tips na maibibigay po namin.
Ayun, ang saya ano po ma'am na talaga namang pumupunta na kayo sa mga grassroots level para maturuan ninyo po ang iba't ibang sektor ng ating komunidad. Ayan, so nabanggit po natin ma'am kanina ano po yung tungkol sa road crash, especially sa ating mga kabataan kasi may nabanggit kayo na data kanina ma'am. So talaga bang kakabahan tayo kasi maraming mga kabataan na nagkakaroon ng ganitong insidente? Actually, very alarming po yun. At talagang ang nasa panganib ngayon talaga, mas karamihan yung mga bata. Alam mo yung age nga nila, kung makikita mo, sabi dun sa ating datos, actually may age talaga na 18 to 25 dun sa World Health, pero yung meron din tayo mga minor, yung 14 to 17 years old. Yun yung mas lungkot na mas may mga bata na pala na nai-involve. Kaya nga ngayon, alam mo, napaka-importante din ng role ng kanilang mga magulang. Kasi sabi nga, 'di ba, ang unang guro natin sa ating ay ang ating magulang na minsan sila pa yung nagbibigay ng authority, anak, bili ka ng ulam. 14 years old, inutusan niya para bumili ng ulam, 'di ba? Siyempre, sa mga magulang po, samahan niyo po ang PNP para dun po sa ating pinaglalaban na road safe, yung safety, save lives. Ayun. Opo. So, malaki din pala, ma'am, ano po ang role ng ating mga parents sa paggabay ng kanilang mga anak. So, kung if in case po ma'am na magkaroon nga po ng mga incidents, mga road accidents, ganyan ang mga kabataan, ano po yung parang epekto nito sa kanilang physical, mental, and epekto nito sa kanilang pamilya and komunidad po? Bali, sa ngayon, una talaga nakita natin ito yung epekto niya. Number one, yung physical nga na nabanggit nyo. Yung mental, syempre yung pang-pamilya. Karamihan naman din, yung pang-komong tao kasi yung motor na ginagamit. So mas nahihirapan sila financially kung ito ay mai-involve sa mga road crash. Napakalaki yung epekto nito kasi nga 'di ba karamihan diyan pag ang bata naging disabled habang buhay na dadalahin niya na or minsan nga maari pa yung maging dahilan ng pagkamatay. Yun yung and yung sa pampamilya yun financially maapektuhan sila kung mas malubha yung nangyari sa kanilang mga anak. Ayun, kasi ma'am kung kunyari nagka-aksidente sila, mapupunta sila sa ospital, yung mga bayarin, nagpa-pile up Masakit sa talaga nila yun. And napakatagal sa magulang. Alam mo yung minsan pinalaki ng mga magulang ng ilang taon tapos ang kakahihinat niya yung physical na pangmatagalan. Opo. Yun yung So, talagang importante na malaman po ma'am ng mga kabataan ang road safety kasi marami siyang epekto, hindi lamang sa kanilang sarili, pero pati din sa kanilang pamilya and of course sa community. Din po. Talagang sa totoo lang, kaya nga namin talaga ginawa yung programa namin na to, ay masyado ng mas malaki yung porsyento ng mga kabataan na nai-involve dun sa road crash. And tatanungin natin, bakit ba mas malaki, ba't mas marami? Yung number one na rason nga po, yung mas kulang po sa kaalaman o karanasan yung ating mga kabataan. At minsan pa nga, alam mo naman, syempre mahal natin yung mga kabataan na yan. Kaya nga talagang pinag-iingatan natin mas marami yung mga kabataan na galing dun sa mga sabi nilang nag-chill or nagkaroon ng kasayahan. Yun yung mga nai-involve. At kasama dyan yung distraction. Ano ba yung distraction? Yung nagsi-cellphone or may kausap. Isa rin yan sa nagiging contributory factor kung bakit nai-involve sila dun sa road crash. Ayun. So nabanggit niyo ma'am yung parang distraction and yung mga kabataan na nag-chill, mga nag-inom-inom, tapos nalasing, tapos pag-uwi, ganyan. So ano pa yung ma'am yung mga ibang causes ng road accidents po? Kasama rin dyan yung nag-overspeed. Karamihan naman dyan, yun yung hindi siya pamilyar. Lalo na dito sa atin, sa Cordillera, sobrang may mga slopes na ang lalalim. And yung curvatures, talagang sabi nga sa amin, yung mga nag-rider course na masyado pong siko. At saka po talagang iba yung pag-slope po nila. Hindi pamilyar po dun sa mga terrain. Ayun, so marami palang mga iba't ibang factors kung bakit nagkakaroon ng accidents. Hindi lamang sa
sa mga ginagawa nila, ano po, yung lumalabas, nagiinuman, ganyan, pati din pala yung mga geological factors. And ano po idagdag na rin po natin yung road conditions. Napakahalaga po niyan, lalo na po dito sa atin, yung mga foggy, maulan, medyo slippery po yung mga kakalsadahan, kasama na rin po dyan. Ayun, so ang dami talagang factors po. So kailangan talagang malaman hindi lamang ng mga kabataan and pati na din siguro actually lahat na po, hindi lang kabataan na importante ang road safety ma'am. Opo, yun po talaga yung natin, pero dahil nga po sobrang mahal natin yung kabataan and napapriority namin sila sa ngayon na mapuntahan din po talaga, and since wala pa yung ating mga eskwelahan, hindi pa nagre-ready kami ng mga yung pong ating ABP, yung audio presentation na hopefully mabigyan ng chance kahit na mga 5 minutes lang siya, and at least mayroon pong may iwan na kaalaman para po dun sa ating mga kabataan na gumagamit na po ng ating mga motorcycle. Ayun, napaka-importante yun ma'am, kasi karamihan sa mga kabataan ngayon, actually pag mag-visit tayo sa mga eskwelahan, ang daming nakapilang motor, po ma'am? Yeah, opo. Totoo po yan, nakikita po natin talaga yan eh. So maganda ma'am, very noble na napupunta kayo sa mga schools para talagang turuan na ating mga kabataan para hindi din sila ma-distract sa kanilang mga klase kung magkaroon man sila ng mga insidente na ganito. Ma'am? Ayun, so gaano din po ma'am kaimportante na yung ating mga kabataan ay ma-involve sa information education campaign ng road safety po? Actually po napaka-importante po nga nito, ulitin po natin, dahil mas malaki po yung portion ng kabataan na gumagamit po ng ating mga motorcycle na ngayon. Actually, mayroon pa bang nga ding motor vehicle na mas mapanganib po sa kanila sa ngayon, kasi nga po yung kadahilanan na mayroon pong kakulangan sa pagsasanay or wala po masyadong experience sa driving. So, yun po yung mas nagiging dahilan po na mas kailangan po nila talaga po yung edukasyon. Ayan. So I hope po ma'am na after ng ating episode na ito ay talaga namang ma-entice ang ating mga kabataan na aralin muna ang ating road safety bago sila makabili ng motor. Opo, actually naman po yan yung minsan nga po natuto lang, nakisakay lang, natuto, nakabili. And then yun po yung nagiging sanhi. Kaya nga po ngayon sana hopefully mabigyan talaga po tayo. Actually, yung LTO po and yung DOTR, ang ganda po ng programa nila. Meron po silang programa yung pong TDC, yung theoretical driving course na libre pong binibigay din. And doon po din natuwa kami na may kasama pala kami doon. Sabi namin magjo-joint course po talaga tayo. Nabanggit po ng ating ni Attorney Pablito ng DOTR na talaga pong pagtulungan po namin para po dito po sa buong Cordillera. Opo. Siyempre kasama po dyan yung Abra, yung Kalinga, Apayao, Mountain Province po, at saka dito po sa Benguet and Baguio City na pagtulungan po namin na hopefully ma-meet po namin yung 1 million na libreng aral po, pati po yung dun sa theoretical driving. Ayan. So ang dami nyo palang partners ma'am, kasi kasali palang LTO, mga ganyan. So aside from pagbibigay nyo po ng mga theoretical driving courses, ano pa po yung mga ibang programa ng HPG na related sa road safety po? Sa ngayon po kasama din po natin pala yung World Health nakalagay po diyan. Meron po diyan ito po yung sabi nila. Ito po yung ating Philippine Road Safety Action Plan, at ito po ay ang World Health ang layunin po niya na totally po mapababa talaga yung road crash. However, ayun pong ating High Patrol Group, may mga programa po tayo na ito po yung pagsasanay po ng pagmamahala po ng trapiko, hindi lang po talaga sa road crashes natin. So pinapalakas din po natin, nagtuturo din po tayo dun sa mga locals, traffic enforcer, na yung paggalaw po ng hand gestures, kasi po minsan iba-iba po, di ba, may mga nagda-dance pa nga. So tayo po nagtuturo din po dun sa yung pong pamamahala ng trapiko. Siyempre po, meron din po tayo yung pong sa World Health nga, yung PESRA po natin, and yung po ngayon, yung pag-join force po namin ng DOTR LTO, at saka at the same time po yung LTFRB, na mas talaga po
yung massive education campaign ay mapagtulungan po namin. And since nga kami nga po yung kasama dyan. And ina-align din po namin dun po sa DPWH kasi nga po, di ba, yung road conditions po Opo. nakasaalang-alang din. Yes, ma'am. And tatlo po yung ating na pag-usapan dito. Ano po, yung meron po tayong education and yung enforcement and yung pong engineering. So may tatlong E's po tayo na ginagamit ngayon para po ma-attain natin yung sabi po ni World Health na dapat po 35% po talaga yung mabawas natin or mas kung pwede nga po mas mapababa. Opo. Yun po yung ating objective. And gusto ko din pong ipaalala na ang mandato po din ng Highway Patrol, isama na po natin. Opo. Nagbibigay din po tayo ng kaalaman po na doon po sa hindi po tayo maging biktima nung nabebentahan po tayo ng mga murang sasakyan, wala pong kaukulang dokumento, yung pong kahinahinala na nagbebenta ng mga sasakyan, kasama rin po sa aming mandato yan. Please, kung meron pong lumalapit sa inyong ganyang tao, maaari po niyong ipagbigay sa pinakamalapit po ng tanggapan po ng Highway Patrol para po mabigyan po namin kayo ng gabay at kung ano po yung maaari niyong gawin. Kung kayo po ay naging biktima na po ng mga ganon. Alam niyo naman po siguro nung may mga rentangay po tayo. Oo, ma'am. And meron po tayong mga bagong modus ngayon. Nabebentahan ka ngayong araw na to, bukas pwede po niyang maipaalarma niya rin. Opo, So yan po. talagang kailangan may remind din ang mga tao ma'am sa mga ganyan na modus Opo. kasi. Kaya nga po sobrang swerte po ng Highway Patrol na kasama po kami sa lahat ng po. Sabi nga po anything that happen along the highways o yung mga involved po sa highways. Siyempre po, nag-a-assist din po tayo ng mga road crash. Kung nandiyan naman po tayo. Kaya nga po, sabi po natin, alam niyo po, nabanggit niyo yung Grab. Opo. Sila po yung mas madalas sa kalsada. Sabi ko nga po, maaari po ba namin kayo maging mata sa kalsada na i-report po kung saan po yung mas maraming, text po sa amin para po, monitor po agad namin yung mas maraming road crash. Para po alamin natin or makatulong tayo na baka may problema po talaga yung ating kakalsadahan, bakit mas marami doon or baka naman din po yung weather. At least po nare-report at nagpo-post po kami doon sa aming Facebook account. Nilalagay po namin yung parang nagbibigay po kami ng information campaign na pwede pong ma-report po ng ating mga kasama doon sa ating kalsada. And same po, sobrang nakakataba ng puso. Alam niyo po ba nung tinanong namin yung Grab, sabi ko, kumusta naman po kayo? Anong nararamdaman niyo? Pag may nakikita kayong police or highway patrol, sabi daw po, nakakabahan daw sila at saka nagpapalpitate. Oo. Tinawagan po kami ng nagpapalpitate. Oo. Alam niyo po ba, sobrang talagang parang na-hurt talaga ako dun kasi ang sunod na sa palpitate, baka biglang atakihin na. Oo. Pero habang nagle-lecture kami along the way, Oo. nasabi nila ang sarap daw pala po. Talagang sabi niya, yung highway patrol daw pala po ay hindi po talaga sa iba pala po yung pag nakasama niyo na at ngayon po ako nga mismo nakasalubong ko, naglalakad lang ako sa may Session Road kasi nagwo-walking ako and nakita ko yung Grab. Alam mo, talagang hinabol niya ako. Tapos, ma'am, ako po yung tinuruan niyo. Alam niyo, na-appreciate pala nila yun and hindi na sila nagpapalpitate. Hahabulin ka pa Hindi na nila. sila matatakot sa Oo, inyo, para ma'am. sabihin, ma'am, ako po yung tinuruan niyo. Ganon. And nakikita niyo naman, pag nag-ooperate, ang haba-haba ng pila. Nila dun sa likod kasi mayroong mga highway patrol, iniisip ko nga. Sabi ko, ano kayo sinasabi nila sa akin? Kasi sinasabi nila dun sa mga lalaki, diba, yung word na buhaya. Pero pag iniisip ko, ano kayang sinasabi nila sa amin? Pero ngayon, parang kahit pa paano, yung pagtuturo pala, hindi lang yung education campaign and yung relationship nyo dun sa mga ating mga mananakay, sa tsuper, gumaganda pa rin. Nakikita pa rin nila. Tapos nung nagka-question and answer nga kami, sabi niya, ang sinisigaw na nga nila, sabi niya, I love you HPG. Siguro, sabi ko, nag-isip na naman ako, siguro dati noon, buhaya, gano'n lang sisigaw, di ba? Anyway, sana mas marami pa talaga kaming maturuan kasi hindi lang talaga yung napapalapit din talaga kami. Hindi actually ang tingin nila sa HPG or sa PNP, parang nung una parang kaaway nila. Pero ngayon, hindi pala, kakampi nila talaga kami. Actually, sabi nga natin, di ba, ang gusto ng pulis, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis dapat ligtas tayong lahat.
So sana nakikiusap kami dun sa ating mga mananakay, sa driver, sa mga motorista na samahan niyo po kami dun sa talagang mapagtagumpayan natin yung ating safety, save lives. Ayun. So talaga namang nakaka-touch ma'am ng heart na after na turuan niyo po yung mga Grab drivers ay na-appreciate nila and during that time kayo pa talaga yung hinabol. So parang hindi na kayo nakahabol. Actually, sinabi ko sa kanila, alam nyo ba, pag maraming natikitan sa inyo, failure yung teaching namin. Pero kailangan mag-update sa amin si Grab na ilan ba yung natitikitan or ilan pa ba or bumaba ba. Kasi doon namin makikita kung successful yung aming teaching. Ayun. So talaga namang ma'am po. So very effective naman siya ma'am kasi nakita din natin na bumaba yung datos po ng mga hindi lang ng road accidents ma'am. And ang saya siguro na makita na talagang yung HPG kasama yung Grab and yung iba pang mga sectors ay talagang ginagawa nila ang lahat para hindi magkaroon ng mga road accidents or road crashes. Ayan. So natuwa lang ako ma'am doon sa Grab drivers hinabol talaga kayo para magpasalamat and sabihin na kami yung tinuruan ninyo. Ayun. So, going back doon, po ma'am sa mga road accidents na ganyan. Ano naman po yung mga safety tips natin, especially sa mga kabataan kasi sila nga yung marami ang mga incidents. Ano po yung mga words of wisdom natin para sa kanila? Sa mahal namin pong kabataan, may kapangyarihan kayong mamuno sa pamamagitan po ng halimbawa or magbigay po kayo ng inspirasyon sa pagbabago po natin sa ating kakalsadahan. Sana po samahan niyo po kami na mapagtagumpayan po natin yung pong kaligtasan sa kalsada. Kayo yung maging kasama namin, maging magandang halimbawa po kayo. Siyempre po, hindi naman po natin tinatawaran yung kakayanan. Alam niyo naman po ang ating mga kabataan kulang po sa karanasan sa pagmamaneho. Kaya sana po kung magbibigay po kami ng pagtuturo sa inyo, mas pakinggan po ninyo, and kayo talaga, yung sabi nga natin, yung kabataan ang pag-asa ng bayan. Okay. So ayaw po natin na mas malaki yung magiging porsyento po nyo para dun po sa ating mga road crash. At nananawagan kami sa ating mga motorista, lalong-lalo na sa ating kabataan na mapagtagumpayan po natin. Yun pong ating safety, save lives. Samahan niyo po kami doon sa ating pinaglalaban na sana po ay ligtas po yung ating kakalsadahan sa anumang oras. Ayun, so napakalaki po ma'am ng panawagan ng HPG and hindi lang HPG actually pati din LTO mga ganyan sa mga kabataan kasi ang laki talaga ng epekto nito sa ating community kasi nasabi niyo nga ma'am yung kabataan ng pag-asa ng bayan sa kailangang protektahan natin sila. So para sa mga parents po ma'am din, ano yung parang message niyo sa kanila para ma-make sure natin yung mga kabataan or kanilang mga anak ay hindi magkaroon ng aksidente? Opo, sa ating mga magulang nakaparehas ko po. Siyempre, yung pagmamahal natin sa ating mga anak, alam naman natin na naandyan lagi. Pero sa ngayon po, sana po din kayo rin po yung magbantay. At pag po alam naman natin yung paggamit po ng helmet, yung pag-alis po nila ng bahay, napakasimple lang po. I-check po natin kung meron po bang mga dokumento din po yung ating sasakyan, nakalagay po ba, at lagi po nating ipaalala yung paggamit po ng helmet at yung pagsunod po sa batas trapiko. At saka lalo na po yung paalala na pag po mayroon pupuntahan pong kasiyahan, na kung maaari po, wag na natin pong payagang gumamit po ng ating mga sasakyan. Maraming salamat po. Ayun, so nabanggit nga ni ma'am po na yung mga parents natin malaki ang role kasi sila yung mag-aalaga sa mga bata. Kailangan sabihin sa mga bata na gamitin or alalahanin yung mga road safety tips. Ang daming nabanggit actually ni ma'am na kailangan ipaalala ang ating mga parents para sa kanilang mga anak. So since marami naman na po kayo mga activities ma'am po na nagagawa and I believe na appreciate na din ito ng mga tao, baka may mga Facebook pages po kayo or accounts kung saan pwedeng tingnan ng ating mga viewers para ma-check nila kung ano pa yung mga iba't ibang activities ng HPG. Mari po kayong mag-message po sa aming Facebook or page account. Ito po yung RHPU. Yung R po, yung capital R, tapos small caps na po yung R, yung HPU.
and CAR. RHPU CAR, yun amin pong Facebook. And mayroon po kaming hotline numbers. Pwede po kayong mag-text or tumawag kung mayroon po kami may paglilingkod, mayroon po kayong katanungan or regarding po dun sa ating mga sasakyan. So mayroon po kaming number 0927 860 5073. Ayun, so very clear naman, paulitin lang natin, 0927-8605-073. Yun po ang number nila na pwede nilang tawagan. Anytime po ba ito, ma'am? Yes po, 24/7 po yung hotline natin. Ayan, so pwede nilang tawagan ito for, wag na naman kayong tumawag naman kung ano-ano dyan. So tatawagan nyo lang or mag-message kayo for emergencies. Ano po? Opo, lalo na po kung ito po ay tungkol po sa mga sasakyan or meron po kayong concern na pwede po namin kayong masagot agad. Ayun. So, napakadami po ng mga na-share ni ma'am, especially sa road safety, hindi lang para sa mga kabataan, pero pati na din sa community as a whole. Marami din po siyang na-share, lalo na sa mga gustong bumili ng sasakyan dyan. Kasi may mga modus operandi pala ang mga ibang mga tao ngayon, and very concerned talaga sila na hindi kayo mapunta sa ganun na mga issues para hindi masayang ang pera nila. Gusto lang po namin ipaalam na ang mandato po ng Highway Patrol ay yung pong, syempre po yung ating anti-carnapping. At nabanggit ko nga po kanina, nagbibigay po din tayo at pinopost po namin yan sa Facebook namin, yung pong ating information campaign. Sa pagbili po ng mga sasakyan, at meron din po tayong motor vehicle clearance. Kung bibili po kayo ng sasakyan, maaari po nyo ipacheck or maaari po nyo kuhaan ng motor vehicle clearance sa PNP, sa amin po, sa Highway Patrol. And meron din po kami, syempre yung anti-hijacking po natin. And nag-a-assist po tayo dun sa mga territorial PNP natin, dun sa road crash. Support po tayo dun. And yun pong ating pagbibigay po ng edukasyon. Nang libre po yun, sir. Libre po namin ini-offer yun. Libre yun, ha? I-offer po natin yan ng libre. And yung pagbabantay po natin ngayon, mayroon po tayo nagjo-duty na sa gabi. Na yung pong mobile po natin, umiikot po dito sa hindi lang po dito ulit may night patrol na po tayo na ginagawa. So yun po yun para po makatulong din po ma-preempt or mabuwasan din yung pagnanakawan po ng ating mga sasakyan. Ayun. So talaga kasi pag gabi, ma'am, doon lumalabas yung mga hindi masasama ang gawain. Masama ang sir, gawain. talaga. Opo. Ayan. So I hope na sa lahat ng mga na-share ni Ma'am Madelia ay marami po tayong natutunan, lalong-lalo na ang ating mga kabataan, ang ating mga motorista. Kaya naman isang episode na naman ang ating napagdiskusyonan, at I hope na marami po tayong natutunan, at nais po nating magpasalamat sa Regional Highway Patrol Unit ng Cordillera for giving us this opportunity na makapag-share po kayo ng iba't ibang programs and activities ng RHPO. Baka may gusto din po kayong pasalamatan, ma'am. Siyempre po, nagpapasalamat. Salamat po talaga galing po sa puso ko sa PIA. Nabigyan po kami ng opportunity para po ma-share po namin ano nga po ba si Highway Patrol Group. And siyempre po sa kababayan po natin dito sa Cordillera, maraming salamat din po. Sobrang warm po nyo. Akala ko malamig pero warm pala po yung mga tao po talaga sa Cordillera. Opo, sa Cordillera. And makakaasa po kayo na patuloy pong maglilingkod po ang Highway Patrol Group sa ating po mga kakalasadahan, sa edukasyon, sa pagtulong po namin, at sa ano pa po man namin pwedeng may assist po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ayun, so talaga namang ang sipag ng ating HPG, ma'am, and I hope na mag-prosper pa ng bongga ang ating HPG para there will be a time na hindi na matakot yung mga tao sa inyo bagkus magkaroon kayo ng mas maganda pang partnership and mabantayan natin lahat ng ating mga kalsada. Ayun, at isa na namang napakagandang episode ang ating nagawa ngayon, and I hope na abangan nyo pa ang aming mga susunod na episode. Wag niyong kakalimutan na mag-follow and like ang aming Facebook page, that's Philippine Information Agency Cordillera, at available din po kami sa Spotify, YouTube, X, and TikTok. PIA Cordillera lamang po. Huwag niyo pong kalimutang i-like and follow. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi.